Magandang gabi po sa bawat isa sa atin na nandito sa chapel at nasa kanilang mga bahay na nanonood ng live. Welcome po sa ating prayer meeting. Para po simulan ng ating prayer meeting, kantahin po natin ng Leaning on the Everlasting Arms. I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. I will shew forth all Thy marvelous works. I will be glad and rejoice in Thee. I will sing praise to Thy name, O Thou Most High. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito, sa pribileho na kami muling makapag-aral ng inyong salita. At sa protection na inyong patuloy na ibinibigay sa amin sa araw-araw at sa mga nakalipas na araw. Naway ang aming mapapakinggan at mapag-aaralan ngayong gabi ay kayo pa rin po at ang banal na Espiritu ang patuloy na tumulong sa amin upang amin itong maunawaan. Sa pangalan ni Jesus, naming Diyos tagapagligtas at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Welcome po muli sa ating prayer meeting. Para po sa ating pangalawang awitin, kantahin po natin ang To the Work. Strength to reign, let us do
bigay natin ng testimony time sa family ng Kiwa. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Madel Kiwa. And Jeremiah Kiwa. At kami po ay anak ni Pastor Rene. At ako po yung kanyang panganay. And ito po yung asawa ko. Nagpupuwit ng kapasalamat po kami sa Panginoon sa pagkakataon na binigay sa amin na pag-participate po muli sa prayer meeting, and this time po Pinas-based kami. Salamat po sa Panginoon na niloob niya na makauwi po kami during Christmas season. Supposedly dapat July po kami uuwi, but because of the travel ban sa UAE ay hindi po kami natuloy, and nung September po na-lift yung ban, and last October po nakauwi kami ng Pilipinas. So God's timing is always perfect kasi po during that time, July, August, nagkaroon po ng COVID yung aming family dito sa Paniki, kung saan po kami tumutuloy, pati po yung mga family namin dito sa paligid. So yun po, at pinapasalamatan din po namin Panginoon dahil after more than 2 years, nakauwi po kami ng Pinas at nakapiling po namin ng aming pamilya, sila Papa sa Project 6. First time nilang na-meet si Jarvis. And kasi si Jarrell po was only 10 months nung first time na umuwi po kami dito. And yun din po, yung family ko po from Qatar, nakauwi din po sila last end of November. And yun din po, first time din po nila na-meet si Jarvis. So after more than 2 years na kumpleto po kami ulit dito sa Pilipinas. I praise and thank God sa nasabi kanina ni Madel, yung time ng Panginoon is very perfect. One is God's time, and number 2 is God's process. This entire year was very challenging, not for just for us, but for the entire Christian community. Most of us lost their loved ones. Most of us lost their jobs or lost their businesses. And for us, we're blessed na secluded kami or secured kami in Dubai. For the entire time na pinagbinabalikan namin yung mga nangyari sa buhay namin. When we started sa mga nangyari din sa amin, sa life namin, as a family, alam niyo naman po yung nangyari sa kapatid namin. And even yung mga prior pa na challenges na dumating sa buhay namin. Hindi namin maintindihan kung ano yung end game ng Panginoon sa lahat ng nangyayari. But we praise and thank God na piniprepare niya kami for this moment. And isa sa pinapasalamatan namin sa Panginoon na napakalaking biyaya para sa amin is yung gamitin kami muli ng Panginoon sa ministry. Ako personally, kami ni Madel, nagkakilala kami sa we've been family friends way long back pa nung si Papa started the ministry in Paniki. And lahat ng yon, binabalikan ko na from it all started until this point na hanggang nagkaroon kami ng family. And until today, we're helping sa ministry sa Paniki at the same time sa mga activities sa Project 6. And pasalamat kami sa Panginoon na kahit pa paano nakaka-participate kami sa gawain ng Panginoon. It's always a privilege for us na lumaki sa gawain ng Panginoon, na magpagamit muli. Dumating kami sa point na we almost wanted to quit the ministry because of the things that are happening sa amin, sa mga sa mga objections at sa mga minsan yung pangkukutsa ba, di ba? Nung mga minsan kapwa mo believers at yung iba leaders pa, no? They wanted to pull you down, but at the end of the day, nakita mo yung grace at yung mercy ng Diyos sa buhay namin, and we're still here. And we're thankful din sa ministry doon sa Middle East na naabot namin yung mga kapatid na nandoon. Salamat sa Panginoon.
nagiging instrumento lang po kami sa mga gawain na to. At patuloy sa buong family namin, kahit pa paano survive yung kapatid namin on a day-to-day basis, and even us. It's really struggling for us emotionally and financially, but with the grace of God, nagko-compensate ang Panginoon ng ibang bagay sa amin. We're very thankful sa family na meron din kami, sa dalawang bata na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Jarrell is already 3 years old, and Jarvis 1.5 years old. Yung pagpapala ng Panginoon in these pandemic times, nakauwi kami, and without vaccine yung mga bata is isang malaking bagay na po sa amin. Ang dami namin gustong pasalamat sa Panginoon, but we're focusing here. Una, babalikan ko yung pasalamat namin sa Panginoon, yung God's time, and secondly is God's process, that we need to always trust God sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. And muli, salamat din sa pribileyo na makapag-share kami muli ng kanyang testimony. And sana maging encouragement kami at patuloy na mag-move forward tayo sa gawain ng Panginoon sa anumang aspeto ng buhay natin, at maniwala tayo na ang Panginoon gumagawa. At di man natin nakikita yung end of the tunnel, but alam natin na sa kamay ng Panginoon ay hawak niya lahat ng bagay, at siya yung may control ng lahat ng yan. Lahat ng ito binabalik namin na may papulit pa sa salamat sa Panginoon. To God be the glory. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa good health po na sinusustain niya sa akin, lalo na po sa brother ko, si James, at sa family po namin. Almost 6 years na po na since na-diagnose si Kuya as brain dead or sudden cardiac arrest. Nasa bed lang po siya. Normal po ang kanyang vital signs. I also praise and thank God sa provision niya na hindi po ganun kadali ang pagbabudget po ng may pasyente sa bawat week na dumadaan ay dahil lang po yun sa grasya ng Panginoon kung paano po niya kami ay sinustain for almost 6 years. At sa grace and mercy ng Panginoon na nakita ko po personally sa family ko at sa akin personal na buhay, sa desire ng puso ko po na hindi niya sinagot, nagpapasalamat po ako kasi marami siyang tinuro sa akin at tinuturo patuloy sa buhay ko po. At sa mga plano niya na pinapakita niya, ay ako po'y nagpapasalamat na sinagot niya po ito sa tamang panahon, at sa opportunities po na meron or binuksan niya sa mga open doors po, ay isa po doon yung aking work as full-time and isa pong part-time. Nagpapasalamat po ako sa iba pang answered prayers. At yung pag-sustain po ng peace of mind sa akin po, na gigising ka sa bawat araw na alam mo na under God's faithfulness ang iyong buhay. Sobrang laking tulong po yun na patuloy kang nire-remind sa bawat araw. I also praise and thank God sa FBCM family po na meron kami sa Kiwa family, at ang mga best friends ko po na meron ako sa life ko, ginamit sila ng Panginoon para maging mature din ako at mamold patuloy sa buhay ko at sa magkaroon ng colorful ang life even sa pandemic na pinagdadaanan po natin. Hindi ganun kadali ang ating sitwasyon. Meron tayong iba-ibang pinagdadaanan. Ang mahalaga po ay anak tayo ng Diyos at siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw. Maganda man po o hindi maganda ang nangyayari sa atin.
ang alam po natin ay meron siyang magandang plano. At yun lamang po, at magandang gabi po ulit. Good evening po sa lahat, sa atin na nandito sa prayer meeting. By the way, ako nga po pala si Junie, ang panganay sa second batch na mga alaga ni Mama G. So, kapatid ko po si CJ at si Angelo. At ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon sa unang-una sa lahat sa pagkakataon na binigay niya sa amin upang magkasama-sama kami ng family dahil kumbaga starting nga nung pandemic, nagkahiwa-hiwalay kami dahil baga ako uwi sa Pampanga, then si Kuya din punta ng Dubai, and then sila Mama. Hindi rin sila pwede lumabas sa Project 6 dahil syempre nag-iingat pa rin sa pandemic. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na nagkasama-sama kami ulit. Na nakasama namin yung dalawang pamangkin, dalawang chikiting, si Jarel at si Jarvis. So nakakamiss din yung mga part na yun dahil kumbaga sanay kami dati na sama-sama talaga, marami kami sa mesa, maingay kami sa mesa. So isa yun sa mga pinupasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon kami ng time na makapag-catch up sa isa't isa. Even though na pandemic, still nagkaroon ng opportunity na magkasama-sama kami ulit. So isa yun sa mga pinasalamatan ko sa Panginoon. And then second, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa amin upang makatulong muli sa gawain sa paniki. Sa pagkataon na pinagkalo sa amin na makapag-paint. Kumbaga, dati po kasi yun yung parang ministry namin nila Kuya. Nakikitulong-tulong pa ako na Kuya Gerang, kina Pastor Phil. And then, yun, nakakamiss din po yung part na yun. At yun nga, laking pasasalamat po sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa amin. Nila Kuya, nila Ate Model at sa mga members po ng Church ng Paniki. Sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa amin na makatulong sa gawain, makapag-paint, makapag-repaint po ng church. So, yun nga po, even though na may kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang ginagawa sa umaga, kumbaga hindi siya naging excuse para makatulong kami sa gawain ng Panginoon. At yun, isa yun sa mga pinasalamatan ko sa Panginoon at isa pa sa pagbigay sa amin ng katalinuhan at kalakasan din. Siyempre, pagod sa umaga, and then minsan hanggang alauna kami nag-paint din sa church. Pero nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi even though ganong oras, hindi po nakakapagod dahil alam mong para sa Panginoon. Iba yung sigla ng katawan pag alam mong ginagawa mo para sa Panginoon talaga. So isa po yun sa mga pinasalamatan ko sa Panginoon. And lastly, ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat sa buong family. Pag-iingat sa akin sa Pampanga na starting pandemic, nakiwalay nga ako na Mama na walang nangyaring masama sa akin at magandang kalusugan ko. At ganyan din sa mga opportunity na binibigay sa akin ng Panginoon. Ganun din sa kina Kuya Jere at sa Ate Model, sa dalawang pamangkin sa Dubai na wala nga nangyari sa akin masama at yun, nasa magandang kalusugan din sila. At ganyan din sina Mama at mga kapatid ko na pag-iingat sa kanila ng Panginoon sa Manila. So yun po ang aking pinubulit na salamat sa Panginoon sa kadakilaan niya sa aming buhay. Yun lang po. To God be the glory po. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si CJ, pamangkin ni Pastor Rene Kiwa and Jessica Kiwa. So una po sa lahat, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa opportunity na binigay sa akin upang mapagbahagi ng testimony ngayong gabi. So una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Panginoon financially. So sa pag-provide po sa akin sa tuition ko sa school, ginagamit niya yung dad ko pa makapagbayad ng tuition. And also pinapasalamatan ko rin ang Panginoon sa financially, sa family, sa pag-provide ng Panginoon, sa pambili ng gamot ni Kuya James, ni Papa, and ni Mama. So sa pagkain din po na pang-araw-araw namin. So yung work ng Panginoon nakaka-bless dahil hindi kami nahihirapan, hindi siya nagkukulang sa amin financially. And also pinapasalamatan ko Panginoon physically dahil di pa ako nagkakasakit malala start ng pandemic hanggang ngayon. So halos ang nararamdaman ko lang na sakit is sipon and ubo lang halos dahil sa sinusitis dahil sumusumpong po ngayon. And also sa
pinapasalamatan ko Panginoon sa physically, kila mama and kay papa, and also kay Kuya James dahil hindi sila nagkakaroon ng malalang sakit na halos madalas sipunin dugo, and also si mama, mas masakit yung katawan dahil medyo tumatanda na. Joke lang. Sa si papa. Ganun din kay Ate Ruth, and also kila Kuya Jar, kay Kuya Junie na hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. No? So, pinapasalamatan ko rin po ang Panginoon dahil nung umuwi sila Kuya Jar, ay nakasama ko yung mga pamangkin ko, and also sila Kuya Jar at saka si Ate Madel. So, nakabanding namin sila. So, na-enjoy namin hanggang ngayon na nandito sila sa Pilipinas. So, ayun, pinapasalamatan ko rin ng Panginoon sa skills and sa talent na binigay niya sa akin na nagagamit ko ngayon sa church as a ministry na sa tech, sa part of the tech team dito sa First Bap. So, ayun, pinapasalamatan ko yung Panginoon sa skill na yun na sa pag-handle ko sa Zoom account, sa mga Zoom meetings pala, sa SBS, sa Max 7, sa Tuesday class, and also yung iba pa, mga minsan nag-assist ako kay Pastor Nasita sa mga BS. So, ayun, salamat sa Panginoon dahil yung skill na binigay niya sa akin nagamit ko ngayon sa church. And also, pinapasalamatan ko yung Panginoon po sa mga blessings na binigay niya sa akin. So, nagamit ko sa online class ko. Meron kami mga devices na nagagamit ko namin sa online class. Ayun po. So, ayun yung mga bagay na pinapasalamatan ko sa Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig and magandang gabi po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako si Angelo Malinaw na pamangkin ni Mama Jean Kiwa na asawa ni Pastor Kiwa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon ngayong gabing ito sa pribilehiyo na makapag-share ako ng aking testimony. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon, unang-una, sa pamilya na kanyang binigay sa akin na inaalagaan kami hanggang ngayon, simula ako'y bata pa. Papasalamat din ako sa Panginoon sa ministry na binigay niya sa akin, sa pagtulong sa church na makapag-broadcast ng ating mga services, at sa talino at lakas na binibigay niya sa akin upang makatulong doon sa tech team at saka sa bahay, sa pagluluto at sa mga gawaing bahay dahil senior na rin sila mama at papa. Nagpapasalamat din ako syempre sa buhay na patuloy niyang ibinibigay hanggang ngayon, sa kalakasan at sa protection sa aming pamilya sa gitna ng pandemic na ito. Ito sa pamilya namin sa Project 6, wala akong nabalitaan na wala man nagkaroon sa amin ng COVID. Kung magkakasakit man, isa sa amin, mild lang at mabilis lang din gumaling agad. Ayun lamang po, sa Panginoon lamang pong papurit pa sa salamat. To God be the glory po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Kiwa, asawa po ni Pastor Kiwa. Pinasasalamatan ko po ang Panginoon sa mga blessing na patuloy niya pong pinagkakalob sa amin. Sa buhay na pagising mo pa lang sa umaga, blessing na po yun, na minsan mahina ka, malakas ka, at pinasasalamatan ko siya dahil sinusustain niya patuloy ang strength na binibigay niya sa akin yung strength na kailangan ko. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkakasakit man ako pero hindi ganon katindi. Katulad ng hindi ako nakukonfine sa hospital, wala akong maintenance na iniinom, prayer lang po at saka pag may pain man ako, biogesic lang yung kailangan kong inumin kasi wala akong pwedeng inumin for pain.
So, pinasasalamatan ko doon, malaking bagay po yun na magkasakit man ako, hindi ako nagagrabe na talagang kailangan ko na, katulad ng mga previous years na nangyayari sa akin na kailangan kong makonfine sa hospital. So ngayon po, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit na nagkakasakit, pinapatuloy niya pa rin na binibigay ulit sa akin yung lakas ko, nakakapag-church ako, nakakababa ako dito. Even though meron akong karamdaman, ay hindi ako nagiging pabigat sa family ko. Patuloy ko pa rin mini-maintain yung ginagawa ko sa bahay. Yun nga, dahil pandemic ngayon, hindi pwedeng lumabas na katulad nung dati. Nagpupuri ako at nagpapasalamat din sa Panginoon na yung family ko, dito sa loob ng compound, salamat sa kanila na inuunawa nila yung family namin sa ngayon dahil almost, sabi nga ni Ruth, magsi 6 years na si James. Pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil sinusustain niya yung strength niya rin ni James na malakas naman siya. Araw-araw nakikita mo siya na lumalaban siya. Araw-araw nakikita mo siya na yung nagiging inspirasyon mo siya at patuloy mong natututo ka na araw-araw magpasalamat sa Panginoon at patuloy na humingi ng gabay sa Kanya, ng talino sa Kanya kung papaano i-handle ang ganyang sitwasyon na merong kang pasyente. It's very painful kasi alam mong malakas siya tapos ngayon nakita mo dyan, nakahiga lang siya. So, tinitest din ng Panginoon ang patience namin at inaantay namin kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa Kanya at ano ang kalooban na ibibigay din sa family namin. So, nagpupuri ako at nagpapasalamat din na akala ko hanggang Zoom na lang kami ng apo ko. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa kanila, sa family nila na dumating sila na ayos naman sila sa biyaya ng Panginoon, malulusog sila. Sa kabila ng pandemic ay iningatan sila ng Panginoon. Nakakatuwa, ang sarap pala maging lola. Sana noong ko pa alam na masarap maging lola, sana maaga ko pang sinabi yung mga anak ko na magsipag-asawa ni sila para marami akong apong aalagaan. Masarap silang kasama kasi nag-i-enjoy kang pakainin sila na araw-araw, gigising ka ng bago mag 8 o'clock kasi yun ang gusto ni Jere, 8 o'clock kailangan sama-sama kaming mag-aalmusal. Tapos papakainin ko yung mga apo ko. Ang sarap nilang pakainin kasi nga lang sila nanganga. Alam mo yun, yung ang sarap pakainin ng mga bata na yung walang na papakainin mo sila tapos nga tapos ngunguya. Mamaya nagagalit pa kasi mabagal akong magpakain sa kanila. So purihin ng Panginoon. Nag-enjoy talaga ako. Kaya lang nung umalis, talagang umiyak na naman ako kasi nakaka-miss. 2 weeks ko silang nakasama, pinakamatagal na yon. And then na-enjoy ko din yung company ng anak kong panganay, pati yung aking manugang, banding kami. Talagang pinapuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon na patuloy niyang binibless ang family sa kabila ng dumadaan kami nga sa ganitong sitwasyon. Ay kontento naman kami dahil ang Panginoon naman ang nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Salamat din sa family dito sa loob ng compound. Masaya kami, wala kaming guts sa bawat isa, mahal namin ang isa't isa at nagkikare kami sa bawat isa. At napakasaya po na ganito yung surroundings na walang mga chismaks na masasabi. So nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa mga blessing na patuloy niyang pinagkakaloon sa family namin at pinasasalamatan ko din ang mga alaga ko, yung second batch na at least kahit papaano ay may maiiwan sa amin kung matuloy si Ruth na umalis. Salamat sa Panginoon, salamat kay Angelo, kay CJ, na patuloy na nakakaagapay namin sa lahat ng bagay na ginagawa sa loob ng bahay. Na yung training mo sa kanila nung maliit pa ngayon, parang
na-train mo na sila sa mga bagay-bagay na kailangan nilang gawin sa loob ng kabahayan. To God be the glory po at magandang gabi sa inyong lahat. Dadako po tayo sa prayer time. Salamat dakilang Diyos sa Christian ngayong gabi na muli makapaginig kami ng mga patutuo. Salamat nga sa iyong gabay at patnubay sa aming sambayan. Sa kabila ng maraming trials at tests, nandiyan pa rin po ang iyong presence, grace and mercy. At tuloy na pinapanalangin ang pamilya ni Jere maging sa bakasyon nila at pagbalik doon sa January 2. Ganun din po ang desire nila sa dedication ng kanilang anak, patuloy naming kinukumit, maging kaayusan ng panahon, safe travel at ang venue. Tulungan niyo rin po ang pagpunta ni Ruth, yung programa at kalooban sa pag-work niya doon sa Dubai. Sa inyo rin pinagkatiwala ang kalusugan at kalakasan ng bawat sa amin, lalo na kay James. Nalam namin sa iyong kamay, nandyan ang iyong sovereign grace and mercy. Dinudulog ko rin, Panginoon, sa iyo ang iglesyang ito, sa pangunan ni Pastor and Miss Nasita, tulungan niyo patuloy ang kanilang health, strength at wisdom, lalo sa darating na taon, dakilang Diyos. Ano man po yung plano ni Pastor, kayo pumibigay ng kanilang strength at wisdom at guidance. Salamat sa pagtuturo at kaalaman na binibigay niyo, lalo sa mga lessons na tunay, lalong lumalalim, nagiging deeper ang aming knowledge sa lahat ng kaalaman, lalo na sa iyong programa, sa sangkatauhan, simula sa Garden of Eden hanggang po sa New Heaven and New Earth. Salamat din, Panginoon, na sa namin panalangin ng mga missionaries, lalo ng mga nasa foreign. Tulungan niyo patuloy sa bigyan ng kalakasan at talino. At gabay at protection din ang kanilang family, lalo sa panahon ng pandemya. Maging si Pastor Morales na nandun po sa Tel Aviv, sa Israel. Tulungan niyo rin po ang bansang ito. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang mga local missionaries namin sa Mindanao, sa Visayas, at dito rin po sa Luzon. Gandi po mga Bible School na patuloy sinusuporta ng Iglesia. Sa inahin pinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay, maging ang Bible School sa Mindanao, dito po sa Lubao, at gandi po doon sa Bohol. Tulungan niyo po ang bawat isang nag-handle na magamit po ang kanilang skill at spiritual na binibigay niyo pong talent at spiritual na gifts na siya po maging gabay nila sa pag-handle ng yung ministry, Panginoon. Ludulog din namin ang yung biyaya at gabay sa bansa ng Amerika. Nakapartner din namin sa misyon. Naway tulungan niyo po ang leadership to at kaayusan ng demokrasya, ng freedom sa kanila. Na ma-overcome nila ang mga kaguluhan, ang mga kalamidad na dumarating din at magpatuloy po ang ministry ng mga Bible believers dyan po sa Amerika, Panginoon. Pinapanalangin din namin, dakilang Diyos, ang gobyerno sa iyo naming pinagkatiwala, lalo na aming Pangulo, sampo ng kanyang pamilya, ang kanyang health, strength at wisdom. Sa mga plano ng aming Pangulo, lalo na mga dumarating na problema sa pandemya at ganoon din po, Panginoon, sa health, sa Department of Health, sa Department of Labor, ganoon din po ang PhilHealth. Ganoon din, Panginoon, na tulungan niyo rin po ang aming bansa sa pag-handle sa darating na election, naway maging mapayapa, maayos, maging ang turnover po ng government sa bagong papasok na presidente at ang pag-exit po ng aming Pangulong Duterte. Dinudurog din namin, Panginoon, ang Armed Forces at PNP, tulungan sila sa peace and order, ma-maintain nila, Panginoon, sa buong kapulungan ng Pilipinas, lalo na sa panahon din ng pagdating ng bagyo. Tulungan niyo po ang mga local leaders at nakaupo sa government namin na matulungan ang kanilang mga constituents sa ganitong panahon ng typhoon, Panginoon. Nudurog din namin ang mga kapatiran sa iglesia na may karamdaman. Tulungan mo at abutin sila, Lord, sa kanilang health, strength, lalo sa mga kapatiran namin na senior na at nasa pagtanda. Naram namin dumarating po ang karamdaman, ang kahinaan, ganun din po, Panginoon, ang mga alalahanin sa panahon ng pandemic. Tulungan niyo rin po mga kapatid namin na naapektuhan sa kanilang hanap buhay at trabaho, na may maabot sila, Panginoon, at mabigyan din po ng tulong lalo sa ganitong kapanahunan. Dinudulog din namin, Panginoon, mga darating pang aktibidad ng church, lalo na sa Sunday,
Tulungan niyo po ang bawat isa na mag-handle ng programa, mga speakers, kayusan po ng pag-handle ng tech, lalo na po sa junior worship service at mid-morning worship service, ang Sunday schools hapon sa 1:00 hanggang 3:00, ganun din po Panginoon ang vesper hour. Kayo po anawa magpala na ang bawat kapatid na naabot ng live stream ay siyang lalo nilang mapakinabangan at matuto at lumago sa kabila ng wala pa po kaming face-to-face. Dulog din namin dakilan Diyos ang iyong patuloy pagbigay sa amin ng katatagan at katalinuhan sa pagintindi at pagtanggap ng mga sitwasyon na dumarating sa amin. Alam namin kayo pong umahawak at patuloy hawak sa aming buhay, sa aming bansa, at sa kalagay na aming kapaligiran dahil kayo ang omnipotent, omniscient, all-knowing, and all-powerful God. All this we pray with praise in Jesus' mighty name, our God, the power, guidance of the Holy Spirit. Amen. Tako po tayo sa short devotion. Tanggalin. Ito po natin ang lesson ng Walk with God. Yung pong first part na atin pong diniscuss noon ay yung we are God's children. No? Yung unang principle po, dapat para lumakad tayo po sa Diyos, kailangan alam natin na we are God's children. No? Adopted in Christ Jesus. Pag di mo po alam yan, talagang wala kang identity. No? At ang prime point noon na tayo God's children, ay ang proof ay andang dwelling of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, the sealing of the Holy Spirit. Nandiyan pong Holy Spirit sa atin as God's children. No? Yan pong Galatia 4:6. Sabi niya, because you are sons of God, God sent for the Spirit to your hearts crying, Abba, Father. No? Yan ang proof. Tapos hindi lang proof, ang gusto makita ng Panginoon sa atin, gusto rin makita ng Panginoon ay yung ating tinatawag na godly values. What are to embrace? Ano yung dapat natin panatilin? What are the things to abstain? Kasi nandiyan din ang values po ng mundo eh. Kaya lang minsan doon tayo na nag-a-adapt o doon tayo nagkokop. Hindi dapat po. What are the values to embrace? No? Yan ang sabi ni Paul sa ating pinag-aralan nakaraan. Then lastly po doon sa principle of God's children, walk with God, we have a role. No? Meron tayong role na dapat pong hindi kalimutan. Ano po yun? Yung sabi po ng Panginoon, and you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. You shall be my witnesses. O, kaya sabi rin ni Christ na nasa lupa pa siya, as the Father had sent me, so send I you. That is our role. No? Hindi lang po tayo tagapakinig, pumapasok sa church na sumasamba, dapat tayo alam natin yung ating role to witness, to be God's witness. Yung pong ating introduction, yung ating part, yung nakaraan nating lesson. Punta po tayo ngayon dito sa, hindi ko ata lang gamitin itong bagong kwan. Lesson po natin ngayon ay yung Ask God co-laborers o co-workers. Yan po. As God collaborators or as God fellow workers. So lahat po na nagligtas sa mananampalataya, na-convert o na-regenerate o na-born again, ay part sila ng ministry ng Panginoon. Hindi pwede na uupo ka na lang. Kung talagang na-convert ka, naging anak ka ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus, kailangan ka manggagawa, kasama ka sa working force ng church. No? Yan po yung plano po ng Panginoon. 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Yan ang sabi ni Paul. The meaning of it. Titingnan natin meaning po ng what laborers mean in the Bible. Una, in a general sense, a field laborer, husbandman, or workman, laborer. So kung titingnan natin yung pangkalahatan na kahulugan ng laborer, nagtatrabaho sa isang factory, pwede yan sa lupa o sa isang palaisdaan, ayan, laborer o field. Pero ito po yung kanya talagang meaning sa Bible sa ating gustong i-point.
together with God, laborers together with God. A fellow worker is translated fellow laborer belonging to and serving God. Yan, belonging to, yan po yung community ng believers o church o fellowship, and serving God. Yun po ang ating direct definition. No? A fellow laborer or fellow worker, the Greek word pictures two oxen in a yoke pulling the same load. Kasi po sa Hudyo, ang ginagamit nilang pagtrabaho o sa pag-aararo sa bukid ay baka. No? Kaya minsan, magkadidikit yung baka, isa lang yung nakalagay dito nila na sa amin kasi sa payud tawag yun eh. Yan, pagka pinalo sila, aararo sila, sabay-sabay sila dahil isa lang yung nakalagay dito sa league nila, magkakadikit. No? Sa atin naman sa Pilipinas, kalabaw. Kaya lang wala naman nag-aararo sa atin na dalawang kalabaw, palaging isa lang. Kaya iba po yung kultura o tradition doon po sa Israel. Okay, is a companion or a partner of an equal in a specific task. Yan din po yung kanyang meaning. Tingnan natin po sa following passage. Sa Philemon chapter 1, verse 24, binanggit po dyan ni Paul, yung Marcos, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborer. Sa Philippians 4:3, binanggit ulit ni Paul, and I entreat thee also, true fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose name are in the book of life. Kaya ang tunay na fellow laborers ay nasa book of life, ibig sabihin believer talaga, na totoong na-convert. Kaya yung hindi po nag-participate, di nag-involve sa ministry ng church, baka malaki po yung question mark sa ating mukha. Questionin po natin ating sarili, bakit ganon? Kailangan kasi nag-enjoy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating Master. Sa 1 Thessalonians 3 verse 2, sabi ni Paul, and send Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Hindi na po ulit sinabi ni Apostol Pablo sa buhay ni Timotheus. Sabi niya, our fellow laborer in the gospel of Christ. Okay, then number 3 po, a servant of Christ. Pag laborer ka, servant ka rin ng Panginoon. Let a man so account of us as of the ministry of Christ, steward of the mystery of God. Yan po yung ang laborer ng Panginoon, si Paul, pinupon niya rin dito, na meron tayong pagtingin sa ating buhay ng kababaan o hindi matayog ang ating pakiramdam. Paul wanted everyone to view him and his fellow ministers only as a messenger God's ordained them to be. As a servant, Paul expressed his humility by using a word literally meaning under rower, referring to the lowest, most menial, and most despised galley slave who rode on the bottom tier of a ship. Ang pagbanggit kasi ni Paul dyan na servant, yung pong nasa ilalim ng bangka o barko. Yung barko kasi ng Roman Empire noong panahon nila, ay tumatakbong barko, hindi walang makina yan, tao. Tao ang 12 dito, 24. Tapos mga slave yan, may tanikala yung paa. Kaya yan ang ilustrasyon niya. Most menial and most despised galley slave who rode on the bottom tier of a ship. Kaya ang pagserban ka ng Panginoon at naglilingkod ka sa Panginoon, collaborers ka natin, huwag mong tingnan ang sarili mo na napakatayog o napakataas. Yan ang problema minsan sa churches. Kaya nagpapayabangan. No? Sinusukat nila kung ano nagawa nila, ano naibigay nila, ano na yung kanilang katagalan sa simbahan. Pero tinitingnan ng Panginoon talaga yung puso, anong pakiramdam mo sa paglilingkod. Dapat makita po sa atin yung kababaan, no? Humility. Okay, what must our biblical views as co-workers of God? Ano yung dapat natin makita na sa turo ng Biblia, na biblical view? Para tayo pong mga manggagawa o nasa loob ng iglesia ay pare-pare yung ating pananaw at damdamin sa bagay nito. Kailangan natin po malaman, no? Ito po yung talata, 1
1 Corinthians 3, 5 to 9. Kasi kung hindi po pare-pare ating biblical view, may problema na darating. Ito yun na po yung pinanggit ni Paul. Who then is Paul? Ayan, siya missionary. No, who is Apollos? Missionary din yan. But ministered by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Dito sa mga talata yan, kukuha tayo ng prinsipyo para ating pong i-point sa ating pag-discuss the views, biblical views of us as co-workers para magkaroon tayo ng isang kaisipan. Unang-una, factionalism must be removed among them o among inside the church. Dapat walang grupo-grupo. Dapat kung naglilid yung pastor, doon lang tayo pa nakasunod. Hindi yun, ay, hindi ako grupo ako ni Con. Ay, kay Con ako. Siya nagdala sa akin. Siya yung nagsusupport sa akin, nag-assist. Minsan kasi, ang ating loyalty, hindi doon sa pastor. No? Kung sino yung malapit sa atin, kung sino naka-impluensya, hindi dapat po. Kaya kung mali na sinasabi nung kasama mo o katabi mo, o kagrupo mo na naglilid at hindi na ayon doon sa pastor, huwag niyo pong paniwalaan. Huwag kayong pa-impluensya. Ha? Yan factionalism must be removed. Nare-remove yan pag lahat ng ating loyalty at respect nandun po sa pastor. Sa leadership niya. Dapat po ganun. Ang nangyayari kasi, kaya diyan sabi ni Paul, sino ba si Paul? Sino si Apollos? Sino si Cephas? Dapat po walang faction. Because factionalism is a divisive product of carnality. Ganyan po sa mga churches Hindi po maiwasan talaga yan. Yung produkto ng carnality. Kaya pag nagumpok-umpok na yan, tapos kung ano nung katuran dala-dala, delikado po yung leadership ng church. Kasi may faction Ang loyalty doon sa tao, hindi na doon sa nilagay ng Panginoon. Kasi ang pastor nilagay ng Panginoon at ang puso ng Panginoon ang tumanaw sa kanyang lingkod nilagay sa dyan sa church. Nasa Jeremiah 3:15 yan. And I will give a pastor according to my heart, sabi ng Panginoon. Kaya hindi basta-basta po yung leader, yung pastor nilagay ng Panginoon sa atin. At tuloy sa panguna ni Pastor Nasita, ang nilagay ng Diyos. Kaya kung sinisiraan mo yan at kinakalaban mo, Diyos ang kalaban mo. Kaya lang kung minsan po, nagiging divisive tayo kasi mayroong grupo-grupo na nabubuo sa loob na nakaka-influensya ng mga negatibo. Bantayan po natin yan. Remember, because factionalism is a divisive product of carnality. Okay? Ayan po sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 1, 11 to 13, For had been declared unto me of you, my brethren, by them which are the house of Chloe, that there are contention among you. Hindi nawawala sa church, meron Kasi may factionalism. Now this I say that every one of you said, I am of Paul, and I am of Apollos, I am of Cephas, and I am of Christ. 13, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Kaya kung ang leader ang ating susundin at yung naka-influence, nakakatulong sa atin minsan dahil sa utang na loob at hindi yung nilagay ng Diyos na nagpapatakbo ng direksyon, nagkakamali po tayo ng ating pananaw. Huwag po tayo magpuluensya dahil sa utang na loob. Kahit kung ano yung totoo, dinadala ng leader o ng pastor ng church na nilagay ng Panginoon. Kaya sa Hebrews 13, obey them that rule over you, sabi ng Panginoon. Verse 7 tsaka 5. Napakalaga po yun natin makita. Okay, factionalism must be removed among the church. Nangyari. Okay, dito na sabi, God
God who gives, it is God alone who can give the faith to spiritual ignorant and dead. Salvation is God's work of grace and spiritual gifts to whom He chooses to give. And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastor and teacher. Talagang nilagay Binigay ng Diyos talaga yan, spiritual leadership. No? Kaya yung administration, ruling, binigay yan. Hindi yan basta-basta na dumating na lang dyan. Pilinano, programa ng Diyos, ilagay ang kanyang lingkod sa iglesia na magpatakbo. Yan. God gives. Number 2 po tayo. Hindi lang factionalism, all the glory must go to God. All the human instrument God uses to produce salvation, life are equally considered and rewarded for their willingness to be used by God. But all the glory goes to Him, who alone saves, because of that silly favoritism is condemned. No? Kaya dapat po lahat ng glory, ginagawa nyo, grupo kayo, yung Baptist Women, Men's Fellowship, Dorcas, o ano man yan. Dapat lahat ang glory sa Diyos. Hindi kanino ibibigay, no? Sa 1 Corinthians 1 verse 12, sabi, now this I lay, every one of you said, I am Paul, I am Apollos, and I am Cephas, and I am Christ. 1 Corinthians 3:4, for why one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? No? Dapat po hindi bibigay ang glory kanino man. Kaya lang kasi minsan, yung nabibigay sa kanyang glory, lalong tumataas yung tingkad ng pakiramdam niya. Hindi naman dapat marapat, kundi sa Diyos talaga. Number 3, ministers and workers are equally working in the Lord's Spirit because of God's grace. Tatandaan po natin yan. Lahat tayo naglilingkod dahil lang sa biyaya ng Diyos. E wala tayo dapat ipagmalaki. Yung leadership nilagay ng Panginoon, respeto, sundin, at bigyan siya ng authority to lead. Praying for him and praying for his family. No? Because God lead us in serving Him by His grace. 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Yan po number 3. Biyaya lang po ng Panginoon, kaya nakapaglingkod tayo. Paul uses the pronoun we. No. Paul, Apollos, Peter, and all ministers are equally workers in the Lord vineyard, but the spiritual life from the field is entirely God's grace. Number 4, lastly po, no other foundation. 1 Corinthians 3:10-11, according to the grace of God, which is given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded thereon. But let every man take heed how he builded thereupon. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Kaya binanggit ni Paul dyan as a wise builder, no? The Greek word is the root for architect, but contains the idea of builder as well as designer. Paul's specialty was designing and building spiritual foundation. Romans 15:20, yes, so I have strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Paul was used by God to establish the groundwork for the churches in Asia Minor, Macedonia, and Greece. Others like Timothy, Apollos build the churches up from his foundation. That God used him in that way, all of grace. Let us see the following passage. Dito po, 1 Corinthians 3:7. So then neither is he that planted anything, neither is that watered, but God that giveth the increase. Romans 15:18, for I would not dare to speak of any things which Christ had not wrought or worked. Ang past participle kasi ng wrought ay ng work yang wrought by me to make the Gentiles obedient by the word and deed. Colossians 1:29, tingnan niyo po yung sabi ni Paul, whereto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Yan po ang pinabanggit niya. Primary refers to evangelists, pastor, and teachers na gumagawa ang Panginoon. 1
1 Corinthians 3:7, so then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God giveth the increase. Yan ang foundation eh. Ang tamang foundation, yung salita ng Diyos. Kung anong tinuro ng Biblia, kung si Kristo ay Diyos, nagkatawan tao, yun po dapat ituro, wag natin baguhin. No? Namatay ang Panginoon physically at humanity, namatay siya, then ang kanyang kadyosan namatay din. Kaya dalawa po yung binagin ni Christ doon na spiritual o yung kanyang death, na iwalay sa Father, sa Son, at ang Holy Spirit, yung my God, why has you forsaken me? Naiwalay talaga siya, yun ang divine death niya. Tapos yung kanyang human death, he give us the ghost, no? Father, into thy hands I commend my spirit. Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace God given unto me by the effective working of His power. Unto me I am less than the least of all saints, is the grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. No other foundation, no? For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Nilagay na lahat ng Panginoon yung katuruan sa church. Kaya sinusunod na natin eh. Pati yung baptism eh. Hindi tayo nagbabaptize ng bata. Dedication. Kasi sa Sabado kasi may child dedication tayo. Ang binabaptize yun na-convert. At siya mismo gusto niyang sumunod sa Panginoon. Maging part ng fellowship. Kaya nagpapabaptize. Pero ang bata, hindi binabaptize. Pag binabtize mo yan, other foundation. Ibang katuruan eh. Note, Paul did not design the foundation. He only laid it down by preaching the Lord Jesus, His Master and Savior. Kaya sinusunod natin. Kaya tinawag tayo na mga Baptist ng yung biblical authority. Sinusunod natin talaga yung Bible. Black and white talaga yan. Black and white. Sinusunod natin talaga. Kaya napaganda, pag nagturo si pastor, detalyado eh. May series pa, susundan mo na naman. Ang ganda eh, ang sarap pakinggan at pag-aralan. No? At ang sarap din po i-share sa iba. Lalo yung mga hindi po nakakatanaw ng tinuturo ni pastor na first fruit na yan, talagang ganda eh. Okay? Paul did not design the foundation. He only laid it down by preaching the Lord Jesus Christ, His Master and Savior. Dito tayo pong magtapos sa isang ilustrasyon. Palagi ko kilala niyo yan kung kayo po ay nagbabasa ng science, mga inventor, si Morse. Ito po naka-invento ng telegram. Ito po yung sabi niya sa kanyang buhay. What had God worked? Sinabi niya sa kanyang testimony. In conversation with Professor S.F.B. Morse, ito pa yung inventor, the inventor of the telegram, the Reverend George W. Harvey asked this question. Professor Morse, when you were making your experiments yonder in your room in the university, did you ever came to a stand not knowing what to do next? Siyempre, pag scientist ka, nag-invento ka, hindi naman alam mo lahat eh. Minsan, ulit-ulit, wala pa rin yung resulta. Kaya tinanong siya, did you come to stand not knowing what to do next? Oh yes, sabi niya, ni Morse, more than once. And at such time, what did you do next? Tinanong siya ni Reverend Harvey. I may answer you in confidence, sir, said the professor. But it is a matter of which the public knows nothing. I prayed for more light. Sabi niya, I prayed for more light. And light generally came. Yes, I may tell you that when flattering honors come to me from America and Europe on account of the invention which bears my name, I never felt I deserved them. Tingnan niyo po yung kanyang kababaan. No? Nararamdaman ko, hindi ko man deserve yung mga parangal. Siya ba, Europe hanggang Amerika. Sabi niya, I never felt I deserved them. I had valuable application of electricity, not because I was superior to other men. Ganda po yung word niya. Because I was superior to other men, but solely because God,
who meant it for mankind, must reveal it to someone, and was pleased to reveal it to me. Oh, kinikilala, instrumento lang siya ng Diyos, no? In view of these facts, it is not surprising that the inventor's first message was what had God wrote. Yan pong ating conclusion na illustration. Sa buhay po ni Morse ang nag-imbento po ng telegram. No? Kaya may Morse code tinatawag. Bigyan natin po ang time sa ating pong leader. Para po sa ating pangwakas na awitin, kantahin po natin ang theme song number 3, Do Right. At tayo po tayong lahat sa last stanza. From the very start, have purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Tayo po tayong lahat. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the do right. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito, sa aral naming napakinggan patungkol sa paglakad kasama kayo. At kasama dito ang pagsunod at sa aming mga pastor at sa mga authorities na inyong mga ibinigay, hindi lamang sa pastor, sa aming mga teacher, sa aming mga kuya ate, sa aming mga magulang, at sa ibang matatanda sa amin na nagko-correct sa amin. Naway itong aming mga importanteng aral na napakinggan ngayong gabi ay aming may apply sa aming mga buhay sa araw-araw. At ito ay aming magamit at hindi makalimutan kundi pumasok sa aming puso't isipan. At sa aming paghiwa-hiwalay ngayong gabi, naway kayo pa rin po ang patuloy na gumabay at magprotekta sa amin sa aming paghiwa-hiwalay sa pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang bahay at sa pagtulog sa aming gabi. Sa pangalan ni Jesus, naming Diyos tagapagligtas at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.
Magandang gabi po sa bawat isa.